Kinasuhan na rin ni Dalipe ang pahayagan ng cyber libel kaugnay sa pagpapakalat ng naturang dokumento. Nasabi pa na magsasampa pa sila ng kaso doon sa iba na nagpapakalat at nag-share ng dokumento. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa Iwan Holiday, Labor Day po ngayon. At ito, pag-usapan natin mga kababayan. Amy Marcos, kakasuhan na rin nga ba ng lakas CMD? Ito yung katanungan natin mga kababayan. Di ba? Hindi nga lang kapartido si Amy Marcos sa lakas CMD, pero party po siya ng party po siya ng alyansa ni PBBM na kung saan ang nangungulo dyan ay yung lakas CMD ni Martin Romualdez mga kababayan. At nung Holy Week, anong nangyari? Inindurso or matapos kinidnap si PRRD mga kababayan, nako mukhang kung natatandaan ninyo, umpisang nagkagulo itong alyansa, lalo na ito si Amy, nagkahugon-hugo na aalis na doon sa alyansa. Pero hindi pa naging final, ang lumabas nagkaroon ng Senate hearing patungkol doon sa pag-aresto kay PRRD. At eto na nga, sa ilang rally nila hindi na sumasama si Amy Marcos. At etong huli mga kababayan, nung Holy Week, si VP Sara Duterte inindurso si Amy Marcos mga kababayan. Inindurso si Amy. And then ngayon naman, ngayong linggo na ito, kung tama yung pagka-remember natin, last Monday or Tuesday, di ba? Naglabas ng further finding si Amy Marcos mga kababayan patungkol dyan sa pagkidnap kay PRD. At nako, kakasuhan ni Amy Marcos yung mga taong responsable doon sa kidnap kay PRD. At ano pa? Ito. Sa kanyang further findings mga kababayan, ginamit niya ang lumabas na dokumento na Oplan Horus ng lakas CMD. Yan yung mga nangyayari. Kaya ngayon, tanong natin, Amy Marcos, kakasuhan na rin nga ba ng lakas CMD? Eto. Bago natin pag-usapan ito mga kababayan, ito may papakita tayo mga videos dito kung anong mga nangyayari. Mabilisan lang to mga kababayan. Mabilisan lang to para matapos kaagad yung video natin, sorry pa. Eto, by the way, bago natin i-play ito mga kababayan, paki-like and share muna ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Eto, maiksi lang ito mga kababayan. Hindi natin pakinggan itong buong video ni Amy doon sa press conference ni Amy mga kababayan ha. Ito lang parte na ito kung saan ginamit niya yung Oplan Horus. Ito, pakinggan natin. Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP. Grabe naman sa Amy, hindi naman nawala. Hindi naman nawala si PRRD, nandun lang sa dahig. Kinakabahan tuloy tayo dito ni Amy mga kababayan. At sa huli, na-impeach si VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril
nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Ito yung Oplan Horus mga kababayan na sinasabi ko. Dito sinasabi ni Amy mga kababayan. So, patuloy pa natin. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Stop lang muna natin dyan mga kababayan. Yan ay, pakita na natin ha. Wala nga lang pinakitang dokumento dito si Amy Marcos mga kababayan, si Senator Amy, patungkol dyan sa Oplan Horus. Pero, prinisinta niya yung buong detalye, hindi naman buo, pero yung karamihan sa detalye na nandyan nakalagay sa dokumento ng Oplan Horus mga kababayan. Okay? So, I think nakita yun naman. And then, prinisinta din natin yan kasi binalita yan ng Billionaire News Channel. At pinakita natin, diniscuss din natin yan dito. At ito ngayon, ito may balita dito galing sa Billionaire News Channel. Ano ang sinasabi dito ng mga nangungulo talaga? Yung mga pinuno, mga kababayan, yung mga pinuno ng Lakas CMD. Lakas CMD, hiniling sa NBI ang investigasyon sa Oplan Horus na dokumento mga kababayan. Ito, anong sinasabi nila dito patungkol dyan sa Oplan Horus at ano yung action plan nila dyan sa Oplan Horus. Again, pinakita ko yung video ni Amy mga kababayan para magkaroon tayo ng context. Bakit natin natanong na kung kakasuhan na nga rin ba si Amy Marcos ng Lakas CMD? Ito. Hiniling ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa National Bureau of Investigation na agad imbestigahan kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng dokumentong Oplan Horus. Sa sulat ni Ana Velasco, Executive Director ng Lakas, ang umano'y peking dokumento na inilathala sa isang pahayagan noong April 23, 2025 at sa iba pang social media platforms ay nagdulot ng pagkasira sa reputasyon hindi lang ni House Majority Leader Manix Dalipe kundi pati ang reputasyon ng Kamara at ng kanilang partido. Malinaw anya na peke ang dokumento at forged ang pirma ni Dalipe. Nauna nang sinabi ng campaign manager ng admin senatorial slate na si Representative Toby Chanco na tinanong niya kay Dalipe ang naturang dokumento at sinabing peke ito. Kinasuhan na rin ni Dalipe ang pahayagan ng cyber libel kaugnay sa pagpapakalat ng naturang dokumento. Hanggang sa ngayon, walang pahayag na inilalabas ang The Manila Times kaugnay sa isinampang kaso laban sa kanila. Giit naman ng kinatawan ng kabataan sa Kongreso, puksain ang pinagmumulan ng fake news. Dapat priority ng pamahalaan. Ito yung nababanggit ko rin sa mga hearing ng TRICOM na ang i-address talaga ay yung ugat kasi yung mga mensahe naman na lumalabas sa iba't ibang spaces, whether printed media man yan or online, meron talagang iilang tao na sila yung nagka-craft ng mensahe
at nagde-decide na ito yung framing ng message, ito yung mga hindi totoo na ipapasok natin. Tapos sila yung magbibigay ng go signal na ilabas yan. Na rin ng National Task Force. Paalala pa ng kongresista, maging balanse ang pagsugpo sa disinformation upang hindi naman maging hadlang sa karapatan sa pamamahayag. Merong mga Ang gusto natin balance, we target disinformation pero hindi natin nakikripple naman yung karapatan ng ating mga kababayan or ng media. So yun yung ating principle moving forward. Kung merong mga kung sino man na tao or entity na actively nagko-collaborate dun sa mga masterminds talaga ng disinformation, edi to different degrees, meron silang dapat sagutin din. Nakabinbin pa rin sa House Tri-Committee ang panukala para lumikha ng mekanismo para labanan ang fake news. Oh, okay. Stop muna natin dyan mga kababayan. Ayan, pakita muna natin to. At ito, mabilisan natin pag-usapan mga kababayan ha. Nasaan na yun si... Ayan, oh. Ayan, papakita natin mukha ni Alex Dalipi mga kababayan. Ito, pag-usapan natin ng mga bilisan mga kababayan. Kaya nga, bakit natin natanong na kakasuhan na nga ba si Amy Marcos ng Lakas CMD? Kasi nga mga kababayan, ayan, ginamit ni Amy Marcos yung dokumento ng Oplan Horus na lumabas na binalita ng Manila Times para doon sa kanyang additional or further findings mga kababayan sa kanyang hearing. Of course, sinabi nga lang ni Amy na hindi pa yun report or committee report kasi hindi pa naman sila nagsasyon. Hindi pa naman nila tinapos. Pero, prinisinta na niya yan. Okay? Ako personally mga kababayan, sa isang video ko, medyo questionable pa natin itong si Amy. Pero nagpapasalamat tayo sa kanyang mga ginawa dahil meron tayong mga nalaman na merong lumabas doon sa mga hearing. At ito na nga mga kababayan, isa si Amy dito na sabihin natin, masasabi natin naglabas ng dokumento or naglabas ng informasyon kung anong laman dyan sa Oplan Horus. O, di ba? Isa siya sa mga naglabas. At anong plano ng Lakas CMD ngayon? Di ba? Kakasuhan yung mga naglabas at nag-share ng dokumento ng Oplan Horus. O, di ba? O, kakasuhan nila kasi nga raw nasira yung pangalan ni Alex Dalipi at ng Congress. Nako, hindi pa pala sira yan. Mag-comment nga kayo mga kababayan, yung pangalan ni Manuel Jose Dalipi, yung nasa picture dyan, sa video, at ng buong Congress, mag-comment nga kayo dyan kung hindi pa ba yan sira. Kung agree kayo sa kanya na dahil dyan sa dokumento niya, nasisira daw, ngayon pa lang daw nasisira. I-comment nyo dyan mga kababayan ha. Oh. At ito na nga, nagsampa na sila ng kaso, nag-request na sila sa NBI na imbestigahan kung saan galing ito, at magsampa na sila ng kaso dito sa Manila Times. At sinasabi pa na magsasampa pa sila ng kaso doon sa iba na nagpapakalat at nag-share ng dokumento. Nako. O sa tingin niyo mga kababayan, kasali kaya si Amy Marcos dito? Kung kayo si Manix Dalipi mga kababayan or kayo ang pinuno ng Lakas CMD, sino nga pinuno ng Lakas CMD? Pinuno ng Lakas CMD, hindi si Manix Dalipi kundi si Martin Romualdez. At nakita nyo itong si Amy, nag-press conference, sinabi, dinitalye yung kung anong laman doon sa dokumento na Oplan Horus. Sa tingin nyo, kung kayo, membro ng Lakas CMD, pinuno ng Lakas CMD, kayo si Martin Romualdez, magfa-file ba kayo ng kaso kay Amy Marcos o hindi? Ay, comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Kasi bakit natanong natin, kakasuhan na rin? Oh, kasi ang nangyayari ngayon mga kababayan, matapos inindurso ni Amy Marcos, matapos inindurso ni VP Sara Duterte
si Camille Villar, ano na nangyayari ngayon mga kababayan? Yung mga Villar, yung Villar companies mga kababayan, ay hinahabol na ng Malacanang. Saan? Doon sa kanilang prime water. Of course, hindi ko sinasabi dito na hindi dapat habulin ng Malacanang. Di ba? Pero kung titingnan natin mga kababayan, ang tagal na reklamo ng mga taong bayan patungkol dyan sa prime water. Oh, kung natatandaan ko, 2024 pa lang may reklamo na dyan sa prime water. Pero bakit ngayon lang pagkatapos inendorso ni VP Sara si Camille Villar, bakit ngayon lang ngayon lang ang Malacanang nagreklamo? Oh. Hindi pa kaya dahil umalis si Camille Villar sa alyansa? Of course, sinasabi nila na hindi daw umalis. Oh, parang naglulukuhan tayo dito. Oh, naglulukuhan sila. Sila pa lang naglulukuhan mga kababayan. Yung mga taga-alyansa. Oh, di ba? Yun na nga, posibleng kakasuhan nila itong Villar Company patungkol dyan sa prime water. At ngayon naman, ito yung nakikita ko mga kababayan na malaking chance. Ito, opinion ko lang ito mga kababayan na ito, malaking chance na kakasuhan din or kasali sa kakasuhan dito si Amy Marcos dahil sa pagpalaganap dyan ng impormasyon na lumabas galing sa Oplan Horus document mga kababayan. So basically, dalawang miyembro ng alyansa na nakikita nating tumiwalag, sino? Si Camille Villar at si Amy Marcos na posibleng makakasuhan. It could be ng gobyerno, itong si Camille Villar or yung Villar Company dahil sa prime water at posibleng itong si Amy Marcos dahil sa paggamit ng impormasyon na lumabas sa Oplan Horus mga kababayan. At sinong kakaso? Posible ang Lakas CMD. So ano itong posibleng mangyayari dito mga kababayan? O, di ba? So ako, ito lang nakikita ko, ito lang reklamo ko mga kababayan ha. Unfortunately, nakikita ko dito, tinitake advantage nila dito yung kanilang mga kapangyarihan. It could be gipitin. Well, I think yung Villar naman in terms of financial capacity mga kababayan, sa tingin ko hindi mo yan magigipit kasi ang daming pera niyan. Pero of course, kung ikaw si Villar, ikaw si Manny Villar mga kababayan, hindi mo gustong maglabas ng pera dahil lang sa kaso. Kasi magastos yan. Kapag may kaso ka, magastos yan mga kababayan. At eto na nga, posibleng may lalabas na kaso laban sa prime water kasi umalis si Camille Villar sa alyansa. The same thing with Amy Marcos mga kababayan. Ito nga lang, posible Congress dito ang kalaban ni Amy kasi karamihan dito lalo na ito si Manix Dalipin nasa Congress ito. At of course kaninong pondo ang magagamit? Of course doon sa Congress mga kababayan. Kasi incumbent naman yan na congressman. May budget galing sa Congress. Galing kay kanilang pinuno na si Martin Romualdez, di ba? So ang hirap nito mga kababayan, sila nag-away-away na dahil sa politika. Nagkakagulo na sila lalo, hindi lang sa versus sa mga Duterte. At ang pera ng taong bayan ang nasasakripisyo dito. Anyway, so yan yung mga
estimated prediction natin mga kababayan patungkol dito sa mga nangyayari. Mag-comment kayo dyan kung anong nakikita nyo dito. Ako personally, inunahan ko ito mga kababayan para in some way bilang pasasalamat doon kay Amy Marcos sa ginawa niya sa Senate hearing, at least parang matulungan natin dito si Amy na maprotektahan kasi posibleng meron pa siyang ilalabas na impormasyon mga kababayan sa darating na mga araw. Kasi yan yung pangako niya, hintay-hintay lang daw eh. Kasi target talaga ni Amy Marcos mga kababayan na makuha yung loob ng mga Duterte supporters. And of course, meron nang iba. Ako personally mga kababayan, hindi pa ako nakuha ni Amy. Hindi pa ako convinced dyan kay Amy Marcos. Pero again, napapasalamat tayo dyan. Okay? Well, anyway. And then, later sa sunod na video natin, posibleng pag-usapan natin yang si Raul Manuel mga kababayan. Yan sa mga sinasabi niya. Sa sunod na video. At studyuhan pa lang natin yan ha. Kasi may mga inilabas si Raul Manuel dyan. Hintay-hintay lang kayo. Okay? So hanggang dito na lang po muna tayo. Paki-like and share po ng videos natin. And paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.